Nagkakagulo na ngayon sa mga kalsada ng Tehran at talagang hindi na maikakaila ang tindi ng tensyon na nararamdaman sa loob ng Iran. Pero ang nakakagulat dito, ang mga taong nagpoprotesta ay hindi mga kalaban ng gobyerno, kundi ang mga mismong taga-suporta ng rehimen na dati ay laging nakadikit sa kanilang mga lider. Galit na galit sila dahil pakiramdam nila ay ibinenta at ipinahiya ang kanilang bansa nang biglang maglabas ng pahayag ang gobyerno tungkol sa pakikipag-ayos sa Amerika. Ang bansang Iran na kilala sa pagiging matapang at hindi sumusuko ay tila nagpakita ng kahinaan na hindi matanggap ng kanilang mga tapat na tagasunod at maging ng mga opisyal ng militar. Dahil dito, nagkakaroon na ng malaking lamat sa pagkakaisa ng kanilang pamunuan habang ang lahat ay nag-aabang kung nasaan na ba talaga ang kanilang pinuno. Pero sa gitna ng lahat ng ingay at kaguluhang ito, ang malaking palaisipan na nagpapababa ng moral ng lahat ay kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita o naririnig ang boses ng kanilang bagong Supreme Leader. At totoo nga ba ang balita na ang sarili na nilang militar ang humihingi na magbitiw ang kanilang mga leader sa pwesto? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang sorpresang anunsyo mula sa kanilang foreign minister na nagsasabing bubuksan na muli ang Strait of Hormuz para sa mga barkong pangnegosyo. Para sa mga hindi nakakaalam, ang lugar na ito ang pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo at ito ang tanging alas na hawak ng Iran para takutin ang ibang bansa. Nang sabihin ng gobyerno na bubuksan na ito, para silang nagtaas ng puting bandera nang wala man lang nakuhang kapalit para sa kanilang ekonomiya na kasalukuyang lugmok na lugmok. Dahil dito, ang mga commander ng IRGC o ang kanilang pinakamalakas na grupo ng sundalo ay hayagan ng nagagalit at sinasabing isang malaking pagkakamali ang ginawa ng kanilang mga diplomat. Nagmumukhang may dalawang gobyerno na nag-aaway sa loob ng Iran dahil ang mga politiko ay gustong makipag-ayos pero ang mga militar naman ay gustong ituloy ang laban para sa kanilang dangal. Lalong naging kahiya-hiya ang sitwasyon para sa Iran nang magsalita si President Trump at ang militar ng Amerika na itutuloy pa rin nila ang pagharang sa mga barkong papunta sa mga pantalan ng Iran. Ibig sabihin, kahit binuksan na ng Iran ang kanilang teritoryo, ay hindi pa rin sila pinapayagan ng Amerika na makapagsimula ng normal na kalakalan. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ng mga sundalo at mga taga-suporta ng rehimen ay naging uto-uto ang kanilang mga opisyal sa harap ng buong mundo. May mga mambabatas na rin sa Iran ang humihingi na patalsikin na sa pwesto ang kanilang foreign minister dahil sa mga pahayag nito na lalong nagpabagsak sa kanilang posisyon sa gitna ng giyera. Ang pinakamisteryosong bahagi ng kwentong ito ay ang patuloy na pagtatago ng kanilang bagong Supreme Leader. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang mailuklok siya sa kapangyarihan pero wala pa rin kahit isang video o audio man lang na magpapatunay na kaya niyang magdesisyon sa gitna ng krisis. Marami na ang nagdududa kung buhay pa ba siya o baka naman may iba nang nagpapatakbo sa bansa habang ang mga opisyal ay nagkakanya-kanya na ng diskarte para maisalba ang sarili nilang interes. Hindi lang simpleng gulo sa kalsada ang nangyayari ngayon. Dahil ang mas malalim na labanan ay makikita sa galaw ng presyo ng langis sa buong mundo. Sa isang iglap, bumagsak ang presyo ng krudo mula mahigit $100 hanggang sa $83 na lang. Bakit ito mahalaga? Dahil ang tanging alas na hawak ng Iran para takutin ang Amerika at ang buong mundo ay ang kakayahan nilang itigil ang daloy ng langis sa Strait of Hormuz. Kapag binuksan mo ang daanang ito nang wala kang nakuhang kasunduan, para mo na ring itinapon ang iyong huling baraha sa sugal. Dahil sa pabigla-biglang pahayag ng kanilang foreign minister, nawala ang pressure o ang bigat na nararamdaman ni President Trump para magbigay ng pabor sa Iran. Ngayon, ang gobyerno ng Amerika ay hindi na kailangang mag-alala sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa kanilang bansa at ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ng maraming Iranian ay wala na silang halaga o lakas sa usapang ito. Maging ang mga dating opisyal ng gobyerno gaya ni Ayatollah Muzani ay sumisigaw na rin ng babala. Ayon sa kanya, hindi lang sa giyera ng mga baril natatalo ang Iran,
kundi maging sa tinatawag nating information warfare o ang labanan sa balita at propaganda. Kapag ang gobyerno ay walang maayos na tagapagsalita at hindi agad nakakapagbigay ng malinaw na paliwanag sa mga nangyayari, ang ibang bansa na ang gumagawa ng kwento para sa kanila. Sa madaling salita, nawawalan na ng kontrol ang Iran sa kung ano ang dapat paniwalaan ng mga tao. At dahil wala ngang naririnig mula sa kanilang supreme leader, ang bawat kampo sa loob ng gobyerno ay naglalabas ng kanya-kanyang bersyon ng katotohanan na lalong nagpapagulo sa isipan ng publiko. Sa tindi ng desperasyon na magmukhang malakas pa rin, kumakalat ngayon ang mga balita mula sa Iran na nakapagpabagsak daw sila ng isang dambuhalang B-2 bomber ng Amerika sa gitna ng Tehran. May mga video pa silang ipinapakita na may kargang eroplano sa isang truck, pero sa totoo lang, napakahirap paniwalaan nito. Ang mga ganitong klase ng eroplano ay lumilipad ng napakataas at kung babagsak man ito, hindi ito magmumukhang buo o maayos sa lupa. Kinailangan pa ngang maglabas ng pahayag ang militar ng Amerika para sabihing lahat ng kanilang mga eroplano ay ligtas na nakabalik sa kanilang base. Kitang-kita dito na ginagawa ng Iran ang lahat para lang hindi magmukhang talunan sa mata ng kanilang sariling mga mamamayan. Pero ang pinakamatinding indikasyon na watak-watak na sila ay ang banggaan ng mga pahayag sa loob mismo ng kanilang bansa. Ang Tasnim News Agency, na malapit sa mga militar, ay hayagan ng sinasabi na mali at kulang ang impormasyong ibinigay ng kanilang sariling foreign minister. Sabi nila, ang militar pa rin ang magpapasya kung sino ang pwedeng dumaan sa dagat at hindi ang mga politiko sa social media. Nakakatawa dahil ang mismong kasamahan nila ang naglabas ng balita, pero ngayon ay itinatanggi na nila ito dahil sa tindi ng galit ng publiko. Ang isa pang nakakagulat na revelasyon sa gitna ng kaguluhang ito ay ang unti-unting paglabas ng katotohanan tungkol sa mga minang pandagat na ipinanakot ng Iran noon. Sinasabi nila dati na puno ng pasabog ang Strait of Hormuz kaya walang sino man ang pwedeng dumaan ng walang pahintulot. Pero kamakailan lang, may mga barkong sumubok na dumaan sa gitna mismo ng dagat at laking gulat ng lahat dahil wala namang nangyaring pagsabog. May isang cruise ship pa nga na ilang dekada nang nakatambay sa Dubai ang biglang sumugal at dire-diretsong tumawid sa international waters nang walang kahirap-hirap. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ang lahat ng pananakot ng Iran tungkol sa mga sea mines ay isa lamang malaking palabas o bluff para pasunurin ang mundo. Ngayong napatunayan na ligtas dumaan, unti-unti nang nawawala ang takot ng mga dayuhang kumpanya at lalong nagmumukhang mahina ang kontrol ng Iran sa sarili nilang teritoryo. Dito rin natin makikita ang paulit-ulit na pagsisinungaling ng kanilang mga opisyal, gaya na lamang ng Speaker of the Parliament na si Ghalibaf. Noong nakaraang linggo, matapang niyang sinabi na hindi siya makikipag-usap sa Amerika hanggat walang tigil putukan sa Lebanon. Pero ang totoo, kahit wala pang pirmahan noon, pumunta pa rin siya sa Pakistan para makipag-usap ng patago. Ngayong nagkaroon na ng ceasefire, pilit nilang binabawi ang kanilang mga naunang pahayag dahil natatakot sila sa galit ng kanilang sariling mga sundalo at mamamayan. Para silang mga trapong politiko na nagbabago ang kanta depende sa kung sino ang kaharap, kaya naman pati ang mga kaalyado nila sa loob ng Iran ay hindi na rin alam kung sino ang dapat paniwalaan. Pero ang pinaka-controversial na balita na lumabas ngayon ay tungkol sa kung sino nga ba ang nasa likod ng mga post ni Ghalibaf sa social media. Marami ang nagtaka kung bakit ang tatalas ng mga tweet nito sa English at parang kabisadong-kabisado ang kultura ng mga Amerikano. Sa isang investigasyon, natuklasan na ang taong humahawak pala ng kanyang account ay nakatira sa Glendale, California. Isipin nyo, ang taong nagtatanggol sa rehimen ng Iran ay komportableng namumuhay sa Amerika, ang bansang tinatawag nilang malaking kaaway. Ito ang pinakamatinding mukha ng hipokrisya. Habang pinahihirapan ng gobyerno ang mahigit 70 milyong Iranians, ang mga anak at pamilya ng mga opisyal naman ay nagpapakasasa sa karangyaan sa ibang bansa at ayaw namang bumalik sa sarili nilang bayan. Sa tindi ng gulo at pagkakanya-kanya ng mga leader sa Iran, malinaw na nasa bingit na sila ng isang malaking pagbabago na maaaring ikabagsak ng kanilang sistema. Ang tanong ngayon,
Hanggang kailan kaya matitiis ng mga ordinaryong Iranian ang ganitong klasing panloloko at hipokrisya ng kanilang mga pinuno? Sa tingin nyo, ito na ba ang huling hininga ng rehimen o makakahanap pa sila ng paraan para muling kontrolin ang galit ng taumbayan? At para sa inyo, ano ang dapat gawin sa mga taong nagtatanggol sa isang malupit na gobyerno pero ayaw namang manirahan doon at mas pinipiling mag-enjoy sa kalayaan ng ibang bansa? Napaka-importante na pag-isipan natin ito dahil ang ganitong sitwasyon ay hindi lang nangyayari sa Iran kundi sa iba't ibang panig din ng mundo. Ibahagi mo naman ang opinyon mo tungkol sa usaping ito sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.